Purihin ang Panginoon, palakpakan natin siya. Pasalamatan natin ang Diyos. Diyos na nagmamahal sa iyo. Diyos na nagmamalasakit. Diyos ng kabutihan, ng kahabagan, ng kapatawaran. Diyos ng kagalingan. Diyos ng kasaganaan. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin. Kinikilala namin ang iyong kapangyarihan sa aming buhay. At kami nagpapakumbaba sa iyo upang patuloy naming maranasan ang iyong kahabagan, ang iyong kabutihan, ang iyong kagalingan, ang iyong kasaganaan sa buhay ng iyong mga anak. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, O Banal Espiritu. Malaya kang gumalaw. Malaya kang kumilos. Hipuin mo ang buhay ng iyong mga anak. Pagpalain mo ang iyong mga anak. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Buksan mo ang aming puso, ang aming kaisipan. Pagliwanagin mo na maliwanag naming maunawaan ang iyong mga salita. Hindi lamang namin marinig, kundi aming sundin, aming ipamuhay upang ang masaganang pagpapala ay kumilos sa buhay ng iyong mga anak. Purihin ka, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong kahabagan. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong kapatawaran. Salamat sa kagalingan. Salamat sa mabuting buhay. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan at lahat ng pasasalamat sa aming Diyos Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa pangunguna ng Banal Espiritu sa aming buhay. Marami pong salamat, Panginoon. Sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus, lahat ng mga pinagpalang mga anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen. Praise the Lord. Umalap ka na 5 tao, sabihin mo, masaganang buhay sa iyo. Ang kasaganaan ng Panginoon ay sumayo. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Magandang umaga sa bawat isa. Pagkasabi sa katabi mo, magandang umaga sa iyo. Ang kasaganaan ng Panginoon ay sumainyo. Ayan. Welcome po sa gawain ng Diyos. Welcome sa Acts Community Ministries. Welcome sa ating online service. At purihin ang Panginoon sapagkat tayo po ay binigyan muli ng Diyos ng pagkakataon na tayo po ay makasamba sa Kanya. Ang haba ng brownout at akala natin hindi na magkakaroon ng ilaw, pero purihin ng Panginoon, makapangyarihan ng panalangin ng mga anak ng Diyos. Amen. Can we give God the praise? Purihin ng Panginoon sapagkat nais ng Diyos na ang pagsamba ay maibigay natin sa Kanya. Ang pagluwalhati sa Diyos ay maibigay natin sa Kanya. Ngayong umaga, mga kapatid, ako po ay mangangaral ng isang paksa, ng isang mensahe na nilagay ng Diyos sa aking puso magmula nung ako'y na-born again. For 37 years, we practice this message, this instruction ng Panginoon sa aming buhay. At iniangat ng Panginoon ng aming buhay, inalis kami ng Diyos sa kahirapan, tinaas at pinaganda ng Panginoon ang aming buhay. For 20 years, hindi ko ito na-preach sa church na to. For 20 years kasi pinapractice namin ito. At lahat ng mga kapatiran, lahat ng mga workers sa church na to na sumasampalataya sa Panginoon, pinapractice ito. But today, God spoke to my heart na sabihin ko po ito sa inyo, ipaalam sa inyo, ang natatanging susi
ng isang masaganang buhay. Today, I will preach on this subject about the key to God's abundance. Susi sa pagpapala ng Diyos. Mga kapatid, ang message nito ay usapin ng pananampalataya. Usapin ito ng iyong covenant kay Lord. If you have this personal relationship kay Lord, maintindihan mo ito. At kung ikaw ay bago lamang na napakinggan mo ito, and I pray that the Holy Spirit will speak to you kasi ito yung susi ng pagpapala ng Diyos. And of course, we will read this in the Old Covenant, in the Old Testament, but we believe in the principles that whatever God has spoken to the people of Israel, in principles, it is for us. It is not under the Old Covenant kasi ito'y ginawa ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ng ating mga ninuno sa pananampalataya. At sila yung ating pattern, example, sa ating pananampalataya. Sinasabi sa Malakias, Kabanatang 3, Talatang 6, sinabi ng Panginoon, "Ako si Yahweh, hindi pa kayo lubusang nalilipol sapagkat hindi ako nagbabago sa aking pangako. Subalit, tulad ng inyong mga ninuno, pagkatapos ni Jacob, tumalikod kayo at sinuway ninyo ang aking mga kautusan. Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik din ako sa inyo, sabi ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Itinatanong ninyo, paano kami manunumbalik sa inyo? Talatang 8, sabi ng Panginoon, ang tanong ko na may, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako sa paanong paraan? Sa mga 10 bahagi at mga handog. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Talatang 10, sabi ng Panginoon, sabi ni Yahweh, the covenant-keeping God, He said the word, sabi niya, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga 10 bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa mga bagay nito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala, hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. Dahil dito, sasabihin ng lahat ng bansa, kayo'y mapalad, kayo'y pinagpala, sapagkat napakainam na manirahan sa inyong lupain, sabi ni Yahweh, the God, covenant-keeping God, the all-powerful one, siya ang makapangyarihan sa lahat. Amen. Can we give Him the praise? Purihin ang Diyos. Handa na po ba kayo? Ito ang naging susi ng pagpapala ng Diyos sa aming buhay. God spoke to my heart to share the key for the abundance, for the blessings of God. In Malachi chapter 3, verse 6 in the Amplified Bible, it says, "Thus says the Lord, I am the Lord," meaning He is the Lord, the owner of all things, the self-existent one. And He said the word, "I do not change, but remain faithful to my covenant with you." God remained faithful to His covenant with us. And that is why He said this word, "O sons of Jacob, have not come to an end." We are the sons of Jacob by faith. Because of Jesus Christ. We are sons of Abraham. We are children of Abraham because of our faith in Jesus Christ. We are connected to them. And God said,
I remain faithful to my covenant. Ito ang Diyos na pinaglilingkuran natin, siya faithful sa kanyang covenant. And that is why, sabi niya, hindi pa kayo nalilipol. You have not come to an end. Here we see that the Lord does not change. Hindi siya nagbabago. Siya tapat sa kanyang mga pangako. Siya tapat sa kanyang covenant sa atin. He remains faithful to His covenant. The question is this, tayo ba ay nananatiling tapat sa kanyang covenant? Tayo ba bilang mga believers, tayo ba'y nananatili sa kanyang tipan? Tayo ba ay kaisa niya pa rin? Tayo ba ay sumusunod pa rin sa kanya? Sinabi sa Malakias, Kabanatang 3, Talatang 7, sabi sa ang Biblia, mula sa mga araw ng inyong mga ninuno, kayo'y lumihis sa aking mga tuntunin. Ang bayang Israel ay lumihis sa tuntunin ng Diyos sa mga sinasabi ng Panginoon. At sinabi niya, hindi niyo tinupad ang mga iyon. At sabi ng Panginoon, manumbalik kayo sa akin. Bumalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, paano kami manunumbalik? Paano kami babalik sa iyo? In the English version, it says, you have turned away from my statutes and ordinances and have not kept them. And the Lord said, return to me, and I will return to you. See, God is speaking to His people, not just to His people of old, but to His people of today. Are you still keeping the covenant of God, the word of the Lord in your life? It says, when the Lord said, you have turned away from my statutes and ordinances, in other words, God is saying, you have departed from His covenant in your life. Lumayo ka na, lumihis ka na sa kanyang tuntunin, sa kanyang sinasabi. Remember the first Sunday, yung word na sinabi ni Lord sa Exodus 19 verse 5? Remember that? Sabi ng Exodus 19 verse 5, God said, the covenant-keeping God said, now therefore, if you will obey, He is the God of if. He is also the God of then. God in His word is conditional. If you will obey and keep His covenant, God said, then you shall be my own special people. You will be my own special people, my treasure among all the people of the world, for all the earth is mine. This is what God is saying to us. If you will obey, if you will keep His covenant, His agreement, then you shall be my own special people. Pag-aari ng Diyos. And He said the word in verse 6, you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation set apart for my purpose. You see, ang kingdom of priests, meaning the king and priest, this is what God has done to us. This is the provision of God when He saved us and redeemed us. He made us kings and priests. And as priests, we celebrate, we worship the Lord. We are seated with Christ, or we are seated in Christ. In other words, we are in the atmosphere of the presence of Christ, and we need to exercise our spiritual authority. And as king, we must execute the power that God has given to us. At para magawa yun, we need to obey His voice, His instruction. We need to keep His covenant. Ingatan natin ang kanyang covenant. At kung tayo nawala doon sa covenant, kung ikaw lumihis ka sa tuntunin ng Panginoon, God is saying to you, return. In Malachi chapter 3, verse 7, second sentence in the Amplified Bible, the Lord said, return to me and I will return to you. Kumbaga kung may mga pagkakataon sa buhay natin, sa buhay mo na nalihis ka na hindi mo na nagagawa yung purpose ng Diyos sa iyong buhay, hindi mo na nasusunod yung layunin ng Diyos sa iyong buhay, then God is saying to you, just return. You see, God is not the God who will judge you. God will not condemn everyone. Kaya lamang may mga bagay na nangyayari sa tao kasi dahil hindi siya sumusunod sa tinig ng Diyos, hindi siya sumusunod sa tipan ng Panginoon. And God is saying, just His word, return to me. Balik kayo sa akin, sabi niya. At pagka bumalik ka sa akin, babalik ako sa iyo. Manunumbalik sa iyo yung kabutihan, yung kagalingan, everything. And the people is said, how shall we return?
Now take note of the word return. Tingnan po natin saglit. The word return in Hebrew is shub, meaning to go back to your covenant relationship with God. Yun ang sinasabi ng Panginoon. When God said, return to me, balik ka sa akin, balik ka sa ating covenant relationship. Ang bayang Israel, meron silang covenant relationship kay Lord because of what God has done to them. And we as God's people of today, we have personal covenant relationship with God through Jesus Christ. At kung hindi natin nagagawa yung mga principles ng Biblia, hindi natin na-apply sa ating buhay, no? Hindi lamang ikaw yung nagsasuffer. Nagsasuffer pati yung mga tao sa paligid mo and even the church, the people of God. You see, in other words, God is saying when He said the word return, go back, balik ka lang, sumunod ka lang sa Panginoon. Balikan mo siya. Kung feeling mo parang nag-backslide ka na sa Kanya o nawala ka na sa Kanya, just go back to Him. Because God will not condemn you. Amen? Why? Because God loves you. He loves us so much. And He just wants us to return lang. Balik lang tayo. Nawala, balik ka lang sa Panginoon. In other words, kung ano yung mga hindi mo nagagawa o hindi mo ginagawa sa Kanya, no? Balikan mo lang yon. Kung hindi mo na ibibigay yung para sa Kanya, just go back lang, balik ka lang. You see, may mga taong hindi nila nagagawa yung kalooban ng Panginoon sa kanilang buhay. In other words, maybe physically present but spiritually absent. In other words, sa puso nila, nagkaroon na ng pagtalikod. Mga kapatid, ang binasa natin from Malachi chapter 3, verse 6 to 12, no, nakasalalay dito yung pananampalataya. Ito po ay usapin ng pananampalataya sa Diyos. Ito po ay usapin ng covenant relationship with God. Kapag hindi natin nasusunod ito, kapag hindi natin ito nagagawa, ibig sabihin, hindi tayo sumasampalataya sa Diyos. Pero kapag ito ginagawa mo, ibig sabihin, pinapractice mo to. Kaya nga sabi ko po sa inyo kanina, for 37 years pinapractice namin to, ginagawa namin to. Hindi ko lamang ito, kumbaga, ito'y pinapakita ko as an example sa buhay namin, sa aming pamilya. At ginagawa namin ito, at maging sa leadership ng church na ito. Kaya ito po ay usapin ng pananampalataya. In Malachi chapter 3 verse 8 sa Tagalog Contemporary Bible, sabi rito, sabi ng Panginoon, magtatanong din ako sa inyo, maari bang nakawan ng tao ang Diyos? Parang imposible. Pero ninanakawan ninyo ako. At tinatanong ninyo, paano namin kayo ninanakawan? Ninanakawan nyo ako dahil hindi nyo binibigay ang inyong mga ikapo at mga handog. In the English version, it says, will a man rob God? And God said, yet you are robbing me. But you say, in what way we have robbed you? And God said, in tithes and offerings you have withheld. Hindi nyo binibigay, sabi niya, sa kanyang bayan. Hindi nyo binibigay, sabi niya, sa ibang mga mananampalataya na nagtitiwala at umaasa sa kanya. Hindi nyo binibigay, tinatago nyo, wini-withheld nyo. Now listen carefully mga kapatid. The word rob in Hebrew is kauba. Pakisabi sa katabi mo, kauba. Ikaw nga ba? Tayo ba yon? Hello? Pagkatignan yung katabi, sabi mo, ikaw ba talaga? Binabanggit natin yung mga Hebrew words sa isang salita, no? Kasi ito yung may connection, no? The word rob in Hebrew is kauba, meaning to steal or to take away something. Yung bang kinukuha mo ang isang bagay, no? When you rob God, kinukuha mo sa Kanya ang isang bagay. In other words, when you rob somebody, it means you take away his right to his property and his resources. Kasi kapag isang tao, ninanakawan niya isang tao, inaalisan niya ng karapatan yung taong yon sa kanyang pag-aari, sa kanyang resources.
in connection with God, when God said, will a man rob God, yet you are robbing me? In what way? Have we robbed you? And God said, in tithes and offerings. In short, when we rob God of our tithes, kapag wini-withheld natin, hindi mo binibigay yung iyong tithes and offerings kay Lord, inaalisan mo si Lord ng karapatan na pagpalain ang iyong buhay. Are you with me? Inaalisan natin siya. Sinasabi na sa kanya, Lord, hindi namin kailangan ang karapatan mo para pagpalain kami. When we rob God, when we are not giving our tithes and offerings, we are taking away His right. Inaalisan natin siya. Inaalisan mo siya ng karapatan na pagpalain ka. Inaalisan mo siya ng karapatan na ikaw ay kanyang i-cover at protectionan. Inaalisan mo siya ng karapatan na ikaw ay kanyang ipailalim sa kanyang pagpapala. Therefore, the Lord said in Malachi chapter 3, verse 9, God said, the Lord said, the covenant-keeping God said, the self-existent one said, He said, you are cursed with a curse, for you are robbing me. This whole nation. Sabi ni Lord, may sumpa kayo. May sumpa kayo ng sumpa. Take note of the word curse in Hebrew is rar. No? Pronunciation niyan, rar. Ang right word yan is arar. Parang aray. Mga kapatid, I don't want to offend anybody here. I want you to have this open mind, be an open-minded person for you to know the key. Maintindihan mo yung susi ng pagpapala. When God said curse, the word in Hebrew is aurar. It means to be under a curse. Nasa ilalim ng sumpa. It means to be made a curse. When God said to a man or to a person, you are cursed. In other words, you are under the curse and you are being made a curse. And He said the word with a curse. Another word for that with a curse in Hebrew is mera, na ang ibig sabihin to be declared a curse. So mabigat itong sumpa na to, mga kapatid, na binitawan ng bibig o ng labi ng Panginoon, na sinambit ng Diyos, na kapag sinabi sa isang tao, sinumpa ka, ibig sabihin, nasa ilalim ka ng sumpa, ginawa kang sumpa, at ikaw ay diniklarang sumpa. Remember, when you declare a word, it will be established. Kaya may mga taong hindi nila alam, may sumpa sila. Hindi nila alam, ginawa silang sumpa at dideklarang sumpa na kahit anong pagsisikap na gawin, hindi maka-take off. Nauuwi lamang sa pangangailangan lahat ng kanyang sinusweldo o na kanyang tinatanggap. Bakit? Kasi nawawala yung pagpaparangal sa Diyos. Nawawala yung pagkilala sa Diyos. Sabi ng Proverbs 26 verse 2, like the sparrow in her wandering, like the swallow in her flying, so the curse without cause does not come, and a light on the undeserving. So kapag hindi mo deserve yung sumpa, hindi ito papasok sa'yo. Pero kapag deserve mo yung sumpa, merong dahilan yung sumpa, ito yung magbibigay sa iyo ng isang buhay na parang kahit anong pagsisikap, kahit anong gawin, nauuwi lamang sa pangangailangan. So in this case, there is a cause of a curse. Merong dahilan ng sumpa. That is why other people, yung mga ibang tao, na hindi nila binibigay kay Lord yung pagpaparangal, yung pagkilala kay Lord, yung pagsunod kay Lord. By the way, sinasabi kasi ng iba, lalo na yung dating daan, mga religious teachers, hindi mo na kailangan magbigay ng tithes kasi sa ilalim ng lumang tipan yan. Kung pakikinggan mo yung ibang tao, mga pinuno ng relihiyon, hindi mo susundin si Lord. But in here, God is speaking in His Word
Nagsasalita ang Diyos, siya si Yahweh, siya ang Diyos ng tipan, siya ang Diyos ng pagpapala, siya ang kasaganaan. At kung may susundin ako, kung may susundin tayo sa ating buhay, hindi ang ibang tao, kundi ang Panginoon. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi siya'y nagsabi. And for us, sa aming testimony ng aming buhay, for 37 years, naikwento ko na sa inyo ang aking buhay. Lumalas kami ng mahirap na buhay. Kumakain lamang kami isang beses, tanghali lang sa gabi, hindi na. Sa hirap ng aming buhay, 8 kaming magkakapatid. Pag naghanda ng pagkain sa amin, 8 kaming magkakapatid, naghahati-hati. At ang mga kapatid ko, puro barako, puro lalaki. Pagdating sa amin, wala nang pagkain. Kaya sa gabi natutulog na lamang kami, walang pagkain. Purihin ng Panginoon, nung nakilala ko siya, naintindihan ko siya sinasabi ng banal na kasulatan, sumunod ako sa Kanya. Alam niyo, nung sinunod ko ito, in-apply ko sa aking buhay. Walang-wala kami nagbigay sa Panginoon. Nagtatize kami sa bawat sweldo, na bawat tinatanggap namin, talagang nagsakripisyo kami. At nakita namin ang kabutihan ng Panginoon. Hindi lamang isang beses naligtas kami ng Panginoon sa sunog. Maraming beses kami niligtas ng Panginoon. Hindi lamang isang beses na kami ay nakakita ng himala ng pagliligtas ng Panginoon. Maraming beses sapagkat ang Diyos nagliligtas sa mga taong sumusunod sa Kanya. Iniligtas ng Diyos ang aming kinabukasan. From the age of 18 until today, iningatan kami ng Panginoon. Kasi bakit may mga taong dumaranas ng matinding atake ng kaaway sa kanilang buhay? Bakit? Kasi may entry point ng kaaway. The Bible says, the Lord said, you are cursed. Meaning you are under the curse. You are being made a curse. You are declared to be a curse. And therefore, the devil is going to you, roaring, attacking, destroying the life of somebody. And I pray that the Lord will speak to you today, that if you will just obey, you will experience the goodness of the Lord. Amen? And so what must we do? This is the question. What must we do to avoid a curse? Ano dapat gawin? Walang may gusto sa atin ng sumpa, right? Amen? Walang may gusto sa atin na ikaw ay nasa ilalim ng sumpa, ginawang sumpa, at tiniklarang sumpa. Walang may gusto nun. Ayaw natin nun. Amen? Because we serve the God who is more than enough. We serve the God who is so good to us. And the question today is, what must we do to avoid a curse in our life and to experience the abundance of God? Ano dapat natin gawin? Pakisabi sa katabi mo, obey lang tayo sa Panginoon. Sunod lang tayo sa Kanya. Ito yung dapat natin gawin. Just one key, obey the Lord by giving your tithes and offerings. Sunod lang tayo sa Kanya. Alam ko sa iba, magiging mahirap ito. Magiging battle ito sa inyo. No? But I challenge you, ibigay mo kung ano yung tinanggap mo. Huwag mong ibigay yung hindi sa iyo. Kasi merong asawa na nagbibigay ng tithe sa Panginoon na hindi alam ng asawa niya at pinag-aawayan nila ito. Kung ano tinanggap mo, magbigay ka ng tithes. Tumanggap ka ng 100, bigay mo yung 10. Tumanggap ka ng kunong bagay, bigay mo kay Lord. Parang alam mo ang Diyos. Bakit? Kasi ito yung pagsunod sa Kanya. Take note of the Word of God. Malachi chapter 3, verse 10. First sentence, God said, bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And God said, try me. Now in this, says the Lord of hosts. Bring all, sabi niya, that there may be food in my house. No, the word bring in Hebrew is bow. No, parang kang bow. Talagang pag sinabi mong dalhin, talagang nakabow ka ng meaning to go, to carry, and give all your tithes and offerings to God. Na talagang susunod ka sa Kanya. Now, the word tithes in Hebrew is maaser, na ang ibig sabihin, payment. Mga kapatid, hindi alam ito ng maraming Kristiyano. Nagbabayad tayo ng tax sa ating gobyerno, pero dapat tayo magbigay ng ating 10% kay Lord as our payment. For what reason? Sabi ni Lord, para magkaroon ng pagkain sa bahay ko. Amen? That food is spiritual food and literal food.
Kapag ka merong tithes and offerings sa church ni Lord, sa bahay ng Panginoon, na binabayad ng mga anak ng Diyos, na mga sumasampalataya sa Kanya, nagkakaroon ng matinding spiritual food and then literal food at maraming natutulungan ng mga tao. Kaya nga for the past years, ang dami nating tinulungan. Marami tayong napagtapos sa pag-aaral. Marami tayong tinulungan na ospital. Bakit? Because ginagamit natin ito para sa gawain ng Panginoon. Hindi kay pastor. But of course, may mga allowances sa mga workers. You know why? Kinakailangan pakainin mo, sabi ng Bible, pakainin mo ang baka kapag gumigiik. In other words, kapag nagtatrabaho sa Panginoon, dapat binibigyan sila ng allowance. Amen? Kapag naglilingkod sa Panginoon, ang naglilingkod sa Panginoon, ang nagtatrabaho sa salita ng Panginoon, sila ay kinakailangan bigyan ng allowance. But for my part, since naging pastor ako sa church na ito, nagtatrabaho kami. Kaya kung umulad ang buhay namin, ito ay dahil kami tapat sa aming tithes and offerings. May mga kapitbahay nga ako, sinasabi nila sa aking mga anak, alam mo, kaya yumaman yung daddy nyo, kaya may perang daddy nyo, kaya ang daddy nyo may dating at dating. Kinukuha yung offering sa church. At sinagot sila ng aking anak. Sabi ng anak ko, sabi ni Jade, ang daddy namin nagtatrabaho. Sabi ni Jana, ang daddy namin nagtatrabaho. Sabi ni Jasmine, ang daddy namin, kaming pamilya, nagtatrabaho. At kaming lahat ay sumusuporta sa church. That is why I have this authority to speak. Bakit? Kasi hindi ko kinukuha ang pera ng church. Ginagamit natin ito bilang pagkain sa church. Amen? Merong spiritual food, merong literal food, meron tayong pantulong sa mga taong nangangailangan. Kaya sabi ni Lord, bring all the tithes. In the Amplified Bible, sabi niya, bring all the tithes, the tenth, into the storehouse, so that there may be food in my house. And test me now, says the Lord. Here is the good news, mga kapatid. Ito yung good news, ito yung mabuting balita. Sabi ni Lord, kapag binigay mo yung 10%, kapag binigay mo yung 10 bahagi mo, yung 10% of your income, sabi niya, and then of course, yung offering, sabi niya, test me. Now in this, sabi niya, try me. Subukan niyo ako. Mga kapatid, for 37 years, nasubukan ko na ang Diyos. Naranasan ko na ang Diyos mabuti, na ang Diyos ay Diyos na nagbibigay ng katugunan, ng provision. Hindi niya kami pinabayaan. Dami naming himala. Hindi ko maisa-isa sa dami ng himala na ginawa ng Panginoon sa amin. So the question again today is this: what will happen? Ano mangyayari, kapatid, kapag sinubukan mo ang Panginoon? Ano mangyayari kapag tines mo si Lord? Ano mangyayari? Kapag ikaw ay sumunod sa Kanya, ito ang mangyayari. Kapag ginamit mo yung susi ng iyong pagbibigay sa Kanya, ng iyong tithes and offerings, pag binigay mo sa Kanya ng buo, it says, una, number 1, the Lord will open the windows of heaven and pour out His blessing. God will open the windows of heaven. That is the reality. Ito yung katotohanan, mga kapatid. Now, the word blessing in Hebrew is beraka. Parang vera lang. Bless talaga. Beraka. Which means the source of all blessings. In other words, it is the abundance of God's blessings. God will open the windows of heaven and pour out His blessing. That blessing is the blessing. The source of all blessings. Kapag kausap mo ang Hudyo tungkol sa word na yan, sasabihin ng Hudyo, no, na hindi it is not just a blessing, but it is the blessing. Kapag sumunod ka sa Panginoon, you will experience the blessing of the Lord, the abundance of God's blessings. At makikita natin itong blessing na ito, sabi ng Contemporary English Version, it is blessing after blessing. Pagpapala sa pagpapala. Hindi ka lamang maiilalim sa pagpapala, hindi ka lamang magiging pagpapala. Ikaw ay di-declare na pinagpala. Malakay chapter 3 verse 10 in the Contemporary English Version, it says,
I am the Lord all-powerful, and I challenge you to put me to the test. Bring the entire 10% into the storehouse so that there will be food. Take note of what God said. There will be food. Kapag binigay ang 10%, there will be food. Spiritual food, literal food, and help to the people. Then God said, I will open the windows of heaven and flood you with blessing after blessing. Sino may gusto nun? Babahain ka ng pagpapala at mga pagpapala. Can we give God a praise? Pangalawa, it is a great blessing na makikita natin sa New Living Translation. It is not just a blessing after blessing. It is a great blessing. It says, bring all the tithes into the storehouse so that there will be enough food in my temple. And God said, if you do, says the Lord of heaven's armies, if you do, sabi niya, I will open the windows of heaven for you and I will pour out a blessing so great. Blessing so great. Great blessing. You won't have enough room to take it in. Na wala kang sapat na lugar, sapat na tahanan na paglalagyan ng pagpapala. Can we give God a praise? Amen. Blessing so great. Pag sinabing blessing so great, it is great. It is so great. Ito yung matinding pagpapala. Matinding pagpapala ng Panginoon. That is the first God. God will bless you with a blessing and God will release to you that great blessing. And sa Expanded Bible, ito yung sinabing all the blessings you need. Lahat ng pagpapala na kailangan mo. Sabi ng Expanded Bible, sabi dito, bring to the storehouse a full tenth of what you earn. Sabi lang ni Lord, sumunod ka lang. Bigay mo lang yung 10% ng iyong income. Just the 10%. So there will be food in my house. Test me in this. No? Hindi si pastor ang nagsasabi sa inyo, mga kapatid. Kasi si pastor, pinapractice niya na ito for 37 years. At hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Bakit? Kasi sumunod lang kami sa Diyos. Pag sumunod ka sa Diyos, where God leads, there is an abundance. And God's way, drip with abundance. Pag sumunod ka sa Panginoong Jesus, sumunod ka sa Kanya, makikita mo yung makapangyarihang pagkilos ng Panginoon sa iyong buhay. He will provide for all your needs. All the blessings you need will be poured out to you. Ibubuhos sa iyo. At kay Lord, ang pagbubuhos walang katapusan. Walang katapusan ang pagpapala kay Lord. As long as you continue. Pero pagka tumigil ka, then He will stop kasi tumigil ka. At pangapat, it is a blessing without measure. In the Christian Standard Bible, it says, bring the full tent into the storehouse so that there may be food in my house. Test me in this. God is saying, test me, says the Lord of armies. See if I will not open the floodgates of heaven and pour out a blessing for you. Take note, without measure. Blessing without measure. Pagpapala na walang sukat. Pagpapala na walang katapusan. Hallelujah. Ito ang Diyos na pinaglilingkuran natin, na kapag sumunod ka lang sa Kanya, hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwanan, pagpapalain niya ang iyong buhay. Tutulungan ka niya, iangat niya ang iyong buhay. I'm speaking based on our experience. Hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Hindi kami pinabayaan ng Panginoon. At marami rito hindi pinabayaan ng Panginoon. Bakit? Kasi naging tapat sila sa Panginoon. Can we give God the praise? Sumunod lang sa Panginoon. Panglima, it is God's abundance. Itong blessing na ito yung abundance si Lord sa mga sumusunod sa Kanya. Malakay 3:10, Good News Translation, it says, bring the full amount of your tithes to the temple so that there will be plenty of food there. Put me to the test and you will see. Sabi ni Lord, put me to the test. Try me. Subukan niyo ako, sabi ng Panginoon. He is the Lord of all things. The universe, the earth is mine, says the Lord. Gold and silver is mine, says the Lord. The 1,000 cattle on the hills, they are mine, says the Lord. All things in this world, they are mine. If you will indeed obey my voice and keep my covenant, then God said, you will be my special treasure. Kasi pag sinabing special treasure ka kay Lord, aalagaan ka niya, lilinisin ka niya, iingatan ka niya, at ikaw ay kanyang pagpapalain. Bakit? Kasi special ka sa Kanya.
Pakitabi kang katabi mo, sabi mo sa kanya, special ka sa Panginoon. Special kay Lord ang mga sumusunod sa kanyang nag-iingat ng kanyang tipan. At kailanman hindi kanya pababayaan. Yun si Lord ang pinaglilingkuran natin, hindi siya nagpapabaya. Amen? Kaya nga hindi tayo pinabayaan, binigyan tayo ng ilaw eh. Praise the Lord for that. It is not Meralco, it is the Lord. The goodness of the Lord. Can we give Him the praise? Matindi yung pagpapala na bibigay ng Panginoon. Bubuksan niya ang bintana ng langit. 2 beses lang binanggit sa Biblia ang pagbubukas ng bintana ng langit. Una, sa panahon ni Noah. Nang binuksan ng Panginoon ang bintana ng langit, bumuhos ang judgment sa mundo. Bumaha ng matinding pagbaha, literally. 40 days and 40 nights, lumubog ang buong mundo. But this time when God said, I will open the windows of heaven and I will pour out the blessings, babaha ng pagpapala sa buhay ng mga anak ng Diyos na sumusunod at nag-iingat ng kanyang tipan. Amen? Pagbaha ng pagpapala. Abundance. Sabi dito, it says, you will see that I will open the windows of heaven and pour out on you in abundance. Take note, in abundance, ng isang kasaganaan, ng masaganang buhay. Kaya nga dinideclare natin, masaganang buhay sa iyo. Ang kasaganaan ng Panginoon ay sumainyo. Because we believe in what the Bible says. Job 22 verse 28. You will decree, you will declare a thing, and it shall be established in your life. And His light will shine upon you. Liliwanagan ka ng Panginoon. May tatatag sa iyong buhay ang kabutihan, ang kasaganaan ng Panginoon. Amen? That is the first. The second one is the Lord, the self-existent one. His name is El Shaddai. He is more than enough. Pwedeng sabihin ng iba, sapat ang biyaya ng Panginoon. Totoo naman, sapat ang biyaya ng Panginoon. Ang biyaya ng Panginoon ay sapat sa bawat isa. Pero yung nagbibigay ng biyaya, He is the Lord, He is more than enough, He is El Shaddai, the God of more than enough. Amen. The Lord is the owner. Thank you for His grace. But I'm looking forward to the giver of the grace, the Lord. Siya yung sinusundan natin. Siya yung sinusunod natin. And it says, the Lord will rebuke the devourer. Malachi chapter 3 verse 11 in the Amplified Bible says, and God said, the self-existent one said, Yahweh said, the covenant-keeping God said, I will rebuke. It is His will to rebuke the devourer. Kalooban niya na kapag ginawa mo yung part mo, isa lang yung gagawin mo, just obey Him and give your tithes, give your 10% to Him, honor Him with all your income, just honor Him, and then God will bless you, and that blessing is abundant blessing for you. And second, God said, I will rebuke the devourer. Sasawatay ko yung devourer, yung mangwawasak, yung mananakmal. Sila yung mga insects, sila yung plague. Ano yung plague? Sila yung salot. For your sake, para sa iyo, para sa iyong kapakanan, He will not destroy the fruits of the ground, nor will your vine in the field drop its grapes before harvest, says the Lord. God said, I will rebuke. Now, the word rebuke in Hebrew is ga'ar. Na ang ibig sabihin, it is a formal expression of disapproval to the destroyer of your life. I-disapprove of the Lord, hindi niya pa hintulutan. Ito yung kanyang expression. Ito yung kanyang sabihin. He will disapprove the destroyer, the devourer in your life. Sasawayin niya yung mangwawasak sa buhay mo. Sasawayin niya ang diablo na sisirain ang buhay mo. O ang pamilya mo. Sasawayin niya yung maninira sa iyong finances. Now, another word for that word rebuke is just, God will say, stop it. It is enough. When God said, I will rebuke, sasabihin niya, stop it. It is enough. Tumigil ka na. Sapat na. Sapat na ang paghihirap ng kalooban ng aking mga anak. Sapat na ang kahirapan. Tumigil ka na. He will rebuke the devourer. He will rebuke the devil. He will rebuke the destroyer in your life. Amen? Sasawayin niya yan.
Ilang beses kami muntik magkasunog, sinaway ng Diyos ang maninira, ang mangwawasak. Sira yung doorbell namin, imposibleng tumunog ang doorbell namin, pero sa kalagitnaan ng gabi, tumutunog yung doorbell namin. Sirang doorbell, tumutunog. Sino nagpapatunog? Nagpadala ang Diyos ng angel. 3 beses bumangon ako, walang tao sa labas. Yung pala, yung aming pinakukuluan na tubig ay nagliliyab na. Iniligtas kami ng Panginoon sa mananakmal, sa destroyer. Maraming pagkakataon, ito yung mga talagang vivid memories sa amin na niligtas kami ng Panginoon sa mga mananakmal. Because God said, I will rebuke, I will say, God said, stop it. Bakit niya sasabing stop it? It is enough. Kasi yung anak niya, pinaparangalan siya. Kapag pinaparangalan mo ang Diyos, pararangalan ka ng Diyos, iingatan ka ng Panginoon, at hindi ka niya pababayaan. Praise the Lord. In the Expanded Bible, it says, I will stop the insects, the pests or plague, the devourer, so they won't eat or destroy your crops. Sabi, Lord, patitigiling ko. I will stop them. Hindi sila makapaminsala sa'yo. Hindi ka magagalaw ng dyablo. Hindi ka kayang galawin. Why? Because you are obedient to God. Pag masunurin ka sa Panginoon, tandaan natin ang dyablo legalista. Pag nakakita siya ng butas sa'yo, gusto niyang lumaki yung butas na yan para sirain ka. But because you obey the Lord, because you follow the direction of the Lord in your life, then God will say, stop it. He is the apple of my eye. Stop it, it is enough. He is protected. She is protected. Amen? Can we give God the praise? At pangatlo, the Lord will declare that all nations, all people shall call you blessed. Remember yung curse? Pag sinumpa ka pala, you will be under the curse, you will be made a curse, you will be declared a curse. Pero pagka pinagpala ka, you will be under the blessing, you will be made a blessing, and you will be declared a blessing. Amen? Wow. Praise the Lord. Malachi chapter 3 verse 12 in the Amplified Bible says, all nations, meaning all people, shall call you happy. People will call you happy. Happy. Na magiging palayaw mo, happy na. And then blessed. And you shall be a delight. Says the Lord of hosts. Imagine, binigay mo lang yung 10% mo sa Kanya. Sumunod ka lang sa iyong pag-offering sa Kanya. Then God will bless you. Then God will rebuke the devourer in your life. And the Bible says, God will declare you a blessing. You will be called happy. No? Pwede ba nating mag-smile ka sa katabi mo? Sabi mo sa Kanya, happy. Tanananan, happy. Tanananan, happy. Ayos ba, Pastor Mark? You will be called happy and blessed, and you shall be a land of delight, says the Lord. Now, the word blessed in Hebrew is ashar. Merong H. Kapag hindi ka blessed, asar ka sa buhay nila. But because merong H, ashar, you are blessed. Remember si Abraham? Ang pangalan niya, Abram. And God put his name, his H. That H is the name of God. One of the letter in God's name. Jehovah, Yahweh. The name of God has been put in his life. When you are blessed, the name of God is in your life. His holiness, His H will be in your life. You will advance and you will make progress in your life because you are blessed. Amen? Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, ang ganda nito. Huwag lang tayo lumagay doon sa negatibong pananaw na pag nagbigay ako, mawawalan ako eh. Hindi ka mawawalan pag nagbigay ka.
The more you give, the more you will be blessed. When you give, you will receive. Pressed down, shaken together, and running over will be given to you. Why? Because you give. The more you give, the more you will receive. This is life. As long as the earth remains, seed time and harvest shall not cease. Seed, time, and harvest shall not cease. When you give, you believe that the Lord is the source. And because of that, you will plant your seed. And when you plant your seed, you will wait for just a period of time, and then you will expect for a miracle of harvest. Merong harvest kay Lord. May pagpapala sa Kanya. Hindi kanya pababayaan. You see, that's why He is God. Nakatingin siya sa bawat isa. He is our personal God. We have personal covenant with Him. No, hindi pwedeng si Lord paborito niya ito at ikaw hindi kanya paborito. Lahat ng sumasampalataya at sumusunod sa Kanya, paborito ng Panginoon. At kasama ka doon. Because you are blessed, you will advance in life. You will make progress in life. Just believe it. Receive it in your spirit. You will advance in this life. Aabante ka, kapatid. Susulong ka. Magkakaroon ng progress ang iyong buhay. Pagpapalain ng Panginoon ang iyong buhay, habulin ka ng pagpapala. Amen? At pag ginabol ka ng pagpapala, mananatili ang pagpapala sa iyo. Bakit? Kasi nananatili ka sa Panginoon. Nananatili ka sa source ng pagpapala. And the word delight in Hebrew is kefetz. Na ang ibig sabihin, the good pleasure in which God is delighted with you. You will be pleasant to God. You will live a life that is so pleasing to God. A pleasant life. A delightful life. Expanded Bible, sabi diyan, all the nations will call you blessed because you will have a pleasant country. A pleasant life. Says the Lord, all-powerful, almighty. And in the English Contemporary Version, it says, everyone in every nation will talk about how I have blessed you. Bawat tao ay magsasalita at magsasabi na ikaw ay aking pinagpala. And about your wonderful land, tatawagin kayo mapalad ng lahat ng bansa dahil napakabuting tirhan ng inyong lupain. Amen? Can we give God the praise? Tatawagin kang pinagpala. Dahil sumunod ka lang sa Kanya. In Genesis chapter 14, merong isang pangyayari na si Lot na humiwalay kay Abram ay sinakop ng mga kaaway. At si Abraham naghanda siya against sa 5 hari na kaaway nila. At nagtagumpay sila. Genesis chapter 14, verse 18. Humarap sa kanya si Melchizedek, king of Salem, ancient Jerusalem. This Melchizedek is the Lord Jesus Christ. And He brought out bread and wine, katulad ng ginagawa natin sa communion. Nagkaroon sila ng communion. He was the priest of God Most High. If you will read the background of that, it is in Hebrews chapter 7. And Melchizedek, the Bible says, blessed Abram and said, blessed, joyful, favored be Abram by God Most High, Creator and Possessor of heaven and earth. For the first time in his life, Abram received the revelation that the Lord he served, He is the Most High God, the Creator and Possessor of heaven and earth. And the Lord blessed, praised, and He says, glorified be God Most High, who has given your enemies into your hand. Pagpalain, purihin, at parangalan ang pinakamataas na Diyos na nagbigay sa iyo ng pagtatagumpay. Una, hindi alam ni Abraham kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran niya.
naintindihan niya na ang Diyos na pinaglilingkuran niya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, possessor of heaven and earth, creator, the most high. And the Bible says, and Abraham gave him tenth of all the treasure he had taken in battle. He recognized the Lord in his life and gave his 10%. It is before the giving of the law. Abraham was called the friend of God, man of faith, because he believed in God and gave him the tenth of all the treasure he had taken in battle. And after that, in Genesis chapter 15, verse 1, after these things, the word of the Lord came to Abraham in a vision saying, "Fear not." Kasi natakot si Abraham. Natakot siya. Kasi binigay niya sa Panginoon eh. Naintindihan niya kung sino ang Panginoon eh. Na makapangyarihan sa lahat, na may-ari ng langit at lupa, possessor ng heaven, create. Kung siya ng takot. At ang takot na ito ay dalawa. Dalawa ibig sabihin, it is a literal faith, literal fear, and it is a holy fear, reverence for God. And God said to him, "I am your shield, your abundant compensation." Because he gave his 10% to God, God said, "I am your shield. I will protect you." And your abundant compensation and your reward shall be exceedingly great. Grace of the Lord is enough. His grace is enough. But the giver of the grace is the one who is saying to us, "I am your shield, your abundant compensation, your reward shall be exceedingly great." Whatever God did to Abraham, ano man ang ginawa ng Panginoon, ano man ang sinabi ng Panginoon kay Abraham in principles, it is for us believers in Christ. Amen? Can we give Him the praise? Let us bow our head, let us close our eyes. Lord, thank you so much for this day. We humble ourselves and we worship you, we honor you, and thank you, Lord, for your word for us today. Thank you, Lord, because you love us. You want us to live in your blessing, to live in abundance, to live in your goodness, Lord. And thank you, God, today. In Jesus' name.